Okay, I'm back. So, yesterday was, they call this Valentine's, right? And it's true that in life, the most important thing is our heart and love. Para magkaroon ng meaning ang buhay natin, we need to be guided by God's love. We need to have that interest in getting that love of God in our life. Hindi, isipin mo mag-isa ka, orphan ka, na kahit ni isang kaibigang wala ka. Tapos sabay-sabay, may sakit ka, na-bankrupt ka, wala ka ng bahay. Minsan tinititigan ko yung mga homeless dito eh. Ina-analyze ko yung mga mata nila, kung gaano sila kalungkot. Karamihan sa kanila wala ng buhay yung mata eh. Yung parang, alam mo yung mata ng walang hope? I think that is, may linya sa kanta na sadder than sad. Yun yata ang pinakamalungkot na pangyayari sa buhay, yung mawalan ka ng hope. Yung ang tingin mo sa sarili mo, wala kang halaga. Kaya nga sabi ko sa inyo pumapatay ang kalungkutan. Sa umpisa, stress ang tawag doon. Pero pagka pumasok na yung tinatawag na desperation, yung wala ng hope, pati yung immunity ng katawan bumibigay. Ganon kalalim ang buhay. Kaya interesado ako about life. Kaya hinanap ko si God eh. Dahil nung ang tingin ko sa buhay ay wala na. Ay, sino ang pwede mong takbuhan? Eh di ba? Eh di yung gumawa ng buhay, I went to him and I told him, ayoko na. Kung ganito ang buhay, ay kunin mo na ako, di ba? O pupunta na ako sa'yo. God is good. Dumating siya sa buhay ko. And that's my prayer for each one of you. Hindi ko nga alam noon na pagka bininyagan ka, yung totoong binyaga, yung tinatawag nilang naging born again ka, Jesus will duplicate Himself para may kasama ka. Minsan hindi ko nga ma-clear kung saan talaga nagsisimula yung ganong sitwasyon ni Lord. Kasi, kailan talaga si Lord nasa tabi natin? Kailan talaga tayo naging totoong anak ng Diyos? Pag tinanggap mo siya, and that is baptism. Napakabigat na mystery. Tapos akala ng iba, binuhusa ka lang ng tubig, nagbayad lang sila ng 120 sa simbahan. Akala binyag ka na, nagpansita na. Walang kamalay-malay, hindi ganun kasimple yon. Kaya yung anong community to? Yung mga Christian na, limuta ko yung daming documentary nun eh. Yung ang binyag nila, nangyayari lang when you reach your 30s. Kasi si Christ bininyagan, I think 30 years old, ni John the Baptist, right? So, ganun din ang ginawa ng church na yon. Ginawa nila, yung binyag nila, hindi sa bata. I don't know why they knew right away na walang danger sa bata. Kasi sa Catholic Church, ang reason kung ba't binibinyagan natin yung bata is gusto natin masigurado yung kanilang salvation. Yung pala, wala naman pala talagang bata sa hell. At sa purgatory, walang bata doon. Lahat ng bata pag namatay, diretso sa langit. Wala nga lang silang mansion at saka rewards.
Kaya nga hindi mo pwede ring sabihin na, Lord, sana namatay na lang ako ng bata pa ako. Para sure na napunta ako sa heaven. Hindi eh. Mahirap questionin yun kasi si God nga can see the future. Galing ano? Hirap ipaliwanag ng mystery ni God. At gusto ni God, respetuhin natin yung sikreto niyang yun. Kung sino yung kinukuha niya ng maaga at sino naman yung tumatagal sa lupa. Kasi ngayon, habang nagkakaedad ako, nagkakaroon ako ng idea na swerte pala nung kapatid ko, no? At the age of early 40s, namatay na siya. Nasa heaven na siya ngayon. Lang ako, nag-i-struggle pa dito. But then I realized, hoy, ni-remind sa akin ni Holy Spirit, you're getting the rewards. Anything that you do for God out of love, kahit sa kapwa mo, basta out of your faith, because of your faith, get a reward. Kahit sabihin mo bang paggawa lang ng almusal yan ng anak mo, you will receive a reward. So I want to encourage you that God is after you. God loves you. At kung ang feeling mo is kulang ang buhay mo dahil hindi ka nagkapera, hindi ka naging successful sa business, o failure yung relationship mo or marriage mo, don't give up. Don't give up kasi walang mahirap sa Diyos eh. Kaya niyang baguhin lahat. And He can see the future. Alam niyo ba, na-encourage ako kahapon nung meron akong what they call this, ninanamnam na truth, na ang totoong Christian, walang past. Kunyari, born again ka, your past is, except na lang yung mga good acts na ginawa mo in the past, lahat yun recorded. Pero sabi mo yung kasalanan mo, in the eyes of God, di nangyari yun. Ganun kaganda yung reality na yun ng repentance. The moment you repent from the heart, in the eyes of God, hindi nangyari ang mga kasalanan mo. So you, as a Christian, a real authentic Christian, you should focus on the future. Kasi yung past mo erase na eh. Erase na. Parang yung sinabi ni St. Paul sa Bible, I am into looking forward. Kaya pag Christian ka, pagpag mo na yung past. Lalo na kung masakit pa yung past. Pagpag mo na yun kasi in the eyes of God, ikaw na lang ang nakatingin dun eh. Si God, hindi na nag-exist sa kanya yun. Doon sa book of life mo, wala na yun. The moment you accept Christ, nilagyan niya na ano yun eh, covered na yun ng atonement niya. Ganun kahalaga yung crucifixion. When He rose from the dead, wala ng power yung past mo sa'yo kung siya na yung Savior mo. So going back about love, let us focus on having a very, what you call this, loving heart toward God. Kasi yun lang ang purpose ng buhay. Yung magkaroon ng solid na relationship sa Kanya. Kahit ano pa dynamics mo, ang pinaka-importante is, number one sa'yo si God. Okay? And we know that the heart is not really the organ heart, kundi it's your, tawag dyan, the combination of the soul and the spirit is your heart. Kaya nandun yung ano mo eh, ang tawag dito, andun lahat yung belief mo eh. Nandun yung values mo. Kasi ano nga ba ang conscience? Ang conscience siya yung, what they call this, ang conscience mo ang tumitimbang ng kung ano ang tama at mali in your eyes and in God's eyes. Kasi nga, hindi tayo basta-basta
nagdidesisyon eh. We consider a lot. Kasama doon pati feelings natin. Kaya nga yung soul, dahil ang soul ay nasa kanya yung feelings, pero yung conscience naman is part ng spirit. So the combination makes the heart. And sabi sa Bible, make it sure that you put, what you call this, value on your heart. Kasi ang heart mo ang mag-guide. Parang ano mo yan eh, what you call this, parang mapa mo yan eh. Yun ang mag-guide sa'yo towards your future. So, I'll end on that. Take care of your heart and make it sure that it is the place where your Holy Spirit lives. God bless you guys. Bye now.